because we gain. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Magpasalamat tayo sa Panginoon pagkat siya'y mabuti, wagas ang pag-ibig at nananatili ang Naligtas, sinubos ang Diyos, bayaang magpuri. Yamang nangaligtas sa tulong ni Yahweh. Sa sariling bayan sila ay tinipot, pinagsama-sama't silangan kanluran. Timog at hilaga ay doon kinuha. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Thy people praise thee, God of every nation. We thy people praise thee, Lord of hosts eternal. Days of wonder, days of beauty, days of rapture filled with life. Tell thy goodness, tell thy mercies, tell thy glorious might. We thy people praise thee, evermore. We thy people praise thee, God of every nation. We thy people praise thee, Lord of hosts eternal. For thy blessings, for thy bounty, joyful songs to thee we sing. Songs of glory, songs of triumph to our God and King. We thy people praise thee, evermore. Tayo manalangin. Papuri sa iyo, dakilang Ama. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Yes, Lord God. Dahil tunay kang dakila at makapangyarihan. Opo, Panginoon. Diyos, Panginoon, tulungan mo po kami na magpatuloy na manalig at magtiwala sa iyo. Opo, aming Diyos. Upang maingatan namin ang aming sambahayan para sa iyo. Opo. Tulungan mo kaming maunawaan ang iyong salita at sa Opo, kapangyarihan ng Espiritu Santo ay may pamuhay namin to sa araw-araw. Amen. Panginoon, ikaw po ang patuloy na manguna sa hapong ito. Gawin mo kaming pagpapala sa panahon ng pananambahan. Amen. I-bless mo po ang magtuturo sa amin upang magamit namin at maisapuso namin ang iyong salita. Amen. Salamat po sa aming patnubay sa paggawa at paglilingkod. Dalangin po namin ito sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King,
sweet sound in your ear. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Tayo po ay sa mandaling makakaupo. Meron po ba tayong mga kapatid na ngayon lang natin nakasama sa ating pagsamba? Sige po, pakitingnan niyo muna inyong katabi. Bukod sa maganda at gwapo, tingnan niyo kung siya po ay bago nating kasama. Ay, may tinuturo doon si... Ayan. Kuya, pwede ka bang tumayo? Ayan, pakitain natin si... Ayun. Oo, salamat po. Mamaya kuha natin ang kanyang pangalan. Okay, purihin po ang ating Panginoon. Welcome po kayo dito sa ating iglesia. Okay, meron pa po ba? So, purihin ang ating Panginoon. At syempre, atin ding binabati at tinatanggap ang bawat isang kababaihan mula din po sa iba't ibang worship services natin dahil ngayon ay linggo ng kababaihan. So, nadyan po sila. So, purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay muling magsitayo at ipadama natin ang ating mainit na pagtanggap sa isa't isa. Sige po, tayo po tumayo at sama-sama po tayong magbatian sa pangalan ng ating Panginoon. Tunay na tanggapin natin yung pagpapala ng ating Panginoon sa hapon na to. Sama-sama po tayong magalak at magpuri sa Kanya. Ipabatiin po natin ang bawat sa. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. O Diyos, O Diyos, kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. O Diyos, O Diyos, sa iyong kabutihan kami ngayon'y iyong bayan, pinili at inalagaan. Pagsamba sa'yo'y walang hanggan. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. For the last time, ulan, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. O Diyos, O Diyos, O Diyos. Amen. Isang tanggapin po natin pagpapala ng ating Panginoon. Hallelujah. Sama-sama po tayong salubuin ng pagsamba at papuri ang ating Panginoon. Hallelujah. Tunay na lalapit na ang panahon na siya ay babalik. Papatuloy po tayong magpuri sa ating Panginoon.
nalalapit, kanyang pagdating, nalalapit, kanyang pagbabalik. Hallelujah, 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 papurihan siya. Hallelujah, 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 salubungin ang pagsamba. Tayo mamuhay sa presensya ng ating Panginoon. Tayo mamuhay sa kabanalan, tayo mamuhay sa katuwiran ng Panginoon. Hallelujah, 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 papurihan siya. Hallelujah, 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 salubungin ng pagsamba. Kunin niyo yung mga luha natin, papahiri ng ating Panginoon. Ating luha, papahirin niya sa kanyang piling, sa kanyang piling. Lubos ang ligaya. Hallelujah, 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 papurihan siya. Hallelujah, 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 salubungin ng pagsamba. Sama-sama nating ipahayag at ipamalita ang pagmamahal ng ating Panginoon. Ipahayag ang kaligtasan, ipamalita ang hari ay malapit na. Hallelujah, 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 papurihan siya. Hallelujah, 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 salubungin ng pagsamba. Hallelujah, 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 papurihan siya. Hallelujah, 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 salubungin ng pagsamba. For the last time, hallelujah, 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 papurihan siya. Hallelujah, 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 salubungin ng pagsamba. Amen. So papalakpan po natin Diyos na buhay. Hallelujah. Yes, tunay na kung meron tayong 1,000 buhay, bakit hindi? Pero binigyan tayo ng ating Panginoon ng isang buhay. Gamitin natin ayon sa nararapat na purihin natin ating Panginoon. Saan pa po, lumapit po tayo sa ating Panginoon. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Minsan pa kung mayroon lamang, kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. At gaya ng dagat
dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Minsan pa sabihin natin sa ating Panginoon, kung meron lamang tayo 1,000 buhay, kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. At gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, at gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, wagas na pagsinta iyong dinggin, wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Yes, Lord. Ito po yung kalakip ng aming awitin. Napurihin ka, Lord. Pasalamatan ka, Lord. In every aspect of our life, Lord. Ikaw yung napakabuti, Lord, sa buhay namin, Lord. You deserve praises and glory, Lord. This in your name, Lord Jesus Christ. Amen. Purihin ang ating Panginoon para po sa ating ilang mga pahayag. Una, patuloy pong ating suportahan ang gawain po ng ating mga kababaihan. Ngayon po ay WSCS Sunday dahil ang buong buwan ng Marso, pinagdiriwang po ang buwan ng kababaihan ng buong mundo. Kaya ngayon po tayo nagse-celebrate nito ngayon. Ngayon din, dahil po ang ating mga kababaihan, sila po ay nagiging kabahagi doon po sa pag-abot sa mga nangangailangan, hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi sa buong daigdig. Nandiyan po yung natawag nating Fellowship of the Least Coins. At ito po ay inihuhulog yung mga barya. Kahit po yan ay 5 cents, ihuhulog po yan, may kasamang panalangin. At tuwing last week po ng Marso, ito ay ating dinadala dito upang patuloy po nating mapagsama-sama upang i-forward po sa district, akit sa annual, sa central, tapos sa general. At gagawin po ang ating Fellowship of the Least Coin sa last Tuesday of the month, March 27, alas 3 dito po. Ang ating pong tagapagsalita dyan ay ang butihing may bahay ng ating administrative pastor, si Ate Gina. At gayon din po, kung ang mga kalalakihan ay gusto pong masaksihan yung gawain ng least coin, kayo po ay pwede namang ma-involve dito. Hindi lang naman po yan limited sa ating mga kababaihan. Kung gusto niyo po maging kabahagi dito.
Gayon din, ating patuloy na suportahan yung ating bloodletting, dugong bigay, sagip buhay. This coming Saturday na po yan, alas 8 ng umaga dito. Lalo po sa ating mga kalalakihan, kailangan nyo po na mag-donate ng dugo. Kung kayo ay able na mag-donate. Dahil yan po ay tulong sa inyo para ma-rejuvenate po ang inyong mga dugo. Kaya malaga po magbigay tayo. Nakatulong na tayo sa iba, natulungan pa rin tayo. Gayon din, ating patuloy na isama sa ating panalangin, yung pong ating district conference, this coming Friday po yan. Sisimulan po yan ng panalanginan at pag-aawitan sa Panginoon, alas 5 ng hapon sa conference site. At ito po ang ating proper ng district conference ay sa 24. Magsisimula ng alas 8 ng umaga. Gayon din, ating patuloy na isama din sa ating panalangin, yung pong ating gagawing annual conference. Yan po ay April 2 to 4 sa Angono United Methodist Church, kung saan muli na naman pong re-reviewin, babasahin ang inyong mga manggagawa, kung saan pong iglesia lokal dadalhin ng Panginoon upang patuloy na makapaglingkod. Kaya isama po natin yan sa ating panalangin. Ganyan din ang ating concern para po sa ating iglesia. Tayo po ay patuloy na nawagan para po sa ating suporta sa renovation ng ating faith building. Kung kayo po ay hindi pa nakapagkakaloob, munti man po ang halagang ipagkakaloob nyo, ito po ay ating patuloy na pinasasalamatan. At kung kayo naman po ay nakapagkaloob na at hinihipo pa ni Lord ang inyong pusong magbigay, salamat po doon. Dahil ngayon po ang ating pagawain dito sa ating renovation, around 40% na po yung natatapos. At medyo gumugol na po tayo dyan ng ayon sa pagtay, parang mahigit ng 1 milyon na tayo nagugugol. At ang ating pong nare-raise dyan ay 700,000 pa. Kaya mga kapatid, patuloy po tayo sa masamang manalangin. At siyempre po, yung ating patuloy na suporta. At alam naman po natin, si Lord ay patuloy na magpapala sa bawat isa. At kaugnay niyan, lagi po nating daluhan ang ating panalanginan every Wednesday, kung saan hindi lamang po ating pinasasalamatan ng ating Panginoon sa kanyang mga ginawa sa buhay natin, napakarami po ng ginagawa natin sa panalanginan. Lalo tigit yung ating pag-intercede para po sa ating mga kapatid din. May karamdaman, may mga suliranin. So yun po ay ating patuloy na daluhan. Nandiyan po ang ating nakatalagang mga mangunguna sa gawain pong yan. Gayon din, atin pong patuloy na suportahan din at tayo po ay magkaloob. Every 4th week po ng Lent, yung celebration natin ng Lenten season, meron po tayong ginagawang special offering para sa United Methodist Commission on Relief. Yan po ay Great Hour of Sharing na sineselebrate natin. Saan po napupunta yung ating mga, kapag meron pong baha, bagyo at mga kalamidad, ang OMCOR po ang nangunguna sa relief operation. At hindi lamang po yan dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya dyan po sa inyong mga upuan, kung wala man po dyan na kamay, yan, kamay na may magkalakip na kamay, na korteng puso, yan po, dyan po natin ilalagay yung ating special offering. Ano po? So, wag po natin yung kaligtaan at patuloy po nating tayo po ay magkaloob din. Gayon din, ang atin pong Evangelism Explosion Batch 4. Malapit na pong magtapos. Kaya atin na pong yung mga kumakausap sa inyo para sa batch 5. Ihanda niyo na po ang inyong sarili. Ano po, alam niyo, napakasarap makapagdala ng mga kaluluwa sa ating Panginoon. At yan po ay testify ng ating mga kapatid. So patuloy po natin yung suportahan. At gayon din, yung pang ating discipleship program, yung ating G12. Ang cell group po niyan ay ongoing. So far, 5 cell group na po ang araw-araw sila po ay merong cell group na. Pero yung main cell group po natin, yung woman disciple ay every Monday at ang men's ay Thursday, 7:30 po, iyan ginagawa. So patuloy natin yung
panalangin din. At mga kapatid, napakahalaga po na tayo ay involved sa cell group. Kung mayroon pong kakausap sa inyo na maging bahagi kayo ng cell group, wag po kayong magdalawang isip na mag-oo. Dahil sa cell group po, patuloy na nurture tayo sa ating relationship sa ating Panginoon at sa ating kaugnayan sa isa't isa. Kaya tayo po ay maging involved dito. So wag nating paindian. Okay? At ganyan din po, this coming Sunday, March 25, thank you Sunday po yan ng ating high school department. Ang second year and third year students ay ating pong makakasama, 8, 10, and 5. Kaya ating pong ipadama sa ating mga kapatid yung ating mainta pagtanggap sa ating mga mag-aaral, sa kanilang mga magulang, at sa ating pong mga guro at faculty na makakasama. So dahil po ang ating eskwelahan ay mission arm po ng ating iglesia. At ugnay din po niya ng ating TUMCS ay incorporated ay nangangailangan din po ng isang school administrative officer. Ito po ang mga primary qualifications. Must be a practicing evangelical Christian, holds a master's degree or higher educational attainment, majoring in school personnel, public, or business administration. A minimum of 5 years of progressively responsible work experience and human resource areas involving schools, public agencies, or private businesses. Demonstrate evidence of strong organizational, leadership, and managerial skills. Kung kayo po yan o kaya may kakilala kayo, papuntahin po natin sa business office natin dun sa second floor sa TUMCS Incorporated Elementary Building upang sila po ay ating makabahagi at makadaupang palad at sila po ay ma-interview din at patuloy po na makita kung sila po ay pwede dyan para lalong higit na mapagyaman ang ating ministeryo sa ating eskwelahan. Gayun din po, sa March 25 din, this coming Sunday, alas 8 po ng umaga, i-recognize po ang ating mga kapatid na dumalo ng membership class noong January 28. Alas 8 po yan ng umaga this coming Sunday. So narito po yung mga kapatid natin na kailangan pong nandyan, baka nalimutan na nila. Ang ating kapatid na Ronnie Abilion, Salvacion Tugawa, Joven Aconin, Raniel Serbo, Araceli Capistrano, Jerome Mercado, Carl Lester Calamyong, Elaine Alfonso Jurado, Alan Soria, Gloria Dolores, Natividad Puruganan, Milorna Perez, Normita Padua, Nelson Macalino. So mangyari lamang po na tayo po ay dumulaw ng 8 o'clock worship service. Gayun din po mga kapatid, huwag nating kaligtaang kumuha ng ating Clarion Call. Yan po ay weekly devotional supplements natin. Napakahalaga po niya. Yan po ay nakalimbag sa wikang Pilipino at wikang Ingles. Kaya pwede niyo po yung i-share sa inyong mga kaibigan. Yan po ay pinagpapagalan at binibigyang panahon ng ating mga taga-translator, ng ating mga sumusulat upang iyan po ay mapagyaman. Ano po? Kaya wag po nating kaligtaang kumuha niyan. At gayon din, lagi po nating sabihin sa ating mga kapatid na nasa ibayong dagat na isa po sa ating service every Sunday, yan po ay naka-live stream. Kaya pwede natin silang makasama sa pagsamba. Ano po? Kaya syempre, lalo na pagka tayo ay naka-live, medyo lagi tayo nakangiti. Ano po? Kasi para pag nakita yung camera, di ba? Oh, lalo na yung mga nandito sa yung choir, yun. Yan po. So, tayo po ngayon ay naka-live stream, kaya patuloy nating purihin ang Panginoon sa bagong teknolohiya na Kanya pong binibigay para sa atin. Yun naman po, nais nating batiin ang lahat po ng mga magdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal. Hindi man po kayo nabati o natala ang inyong pangalan, kayo po ay binabati rin kung kayo magdiriwang. Ngayong araw pong ito ay kaarawan ng ating mga kapatid Delfino Cruz, Randy Bermilio, Tammy Dave Aquino, Mary Rose Tipon, Jana Megan Santillana, Maribel Magracia.
Sa 19 po ang ating mga kapatid Brian San Victores, Hannah Susain Cruz, Elaine Horado. Sa 20 ang ating mga kapatid Josefina Crisostomo, Sir Lester Cruz, Rosan Angeles, Rudy Jeronimo, Narisa Tamayo, Maribel Hontilano, Andrea Ocalaida. Sa 21, Mark Anthony Morales, Ruby Esguerra, Eloida De Leon, Denise Gabriela Tan, Joaquin Enigo Castro, Algian Ronquillo. Sa 22, ang ating mga kapatid Leslie Reyes, Edita Morales, Jose Mendoza, Alaya Canepeya, Christian John Gonzaga, Mabel Bonsa. 23 ang ating mga kapatid Erwin Dwight Esguerra, Rinaldo Cruz, Mahal Lacson, Kier Brian Eugenio, LB Briones, Kevin Isaac Fres. Sa 24 po ang ating mga kapatid Elsie Fernando, Jericho Del Rosario, Hernani Loyola, Mesalin San Juan, Clarence Villanueva, Judith De Leon, Edselyn Angela Salazar. Ang magdiriwang po ng anibersaryo ng kasal ngayong araw na ito, ang ating mga kapatid Luis and Arlinda Clarin. Sa 21 ang ating mga kapatid Noel and Melissa Pagaduan. 23 ang ating mga kapatid Rolly and Julie Eugenio. At sa 24 ang ating mga kapatid Nathan and Rosalina Aguilar. Habang inaawit po natin ang To God Be the Glory, maaaring po tumayo ang kapulungan at lumapit po ang mga magdiriwang upang sila ay maipanalangin ni Pastor Ador. Tayo po'y manalangin. Kagalakan namin, O Diyos, ay pagpasalamat ang inyo pong ipinagkaloob na buhay sa kanila. Dalangin namin ang inyong patuloy na pagkakaloob ng kalusugan, kalakasan, at katagumpayan. Naniniwala po kami, Panginoon, kayo po ang may bigay nito sa kanila. Di nyo sila iiwan, ni pababayaan man. Ano man po ang kanilang mga pangangailangan ngayon, ano man ang kanilang mga hinihiling sa oras na ito, O Diyos, inyo pong ipahayag sa kanila, inyo pong ipakita sa kanila ang inyong mga balakin, ang inyong mga plano. At gayon din, O Diyos, dumating pa ang maraming taon ng kanilang buhay na punong-puno ng mayayamang karanasan na ikaw, O Diyos, ang siyang may bigay nito. Panginoon, lagi mo silang iingatan, ilalayo sa ano pa mang kapahamakan at sa mga karamdamang nagwawasak ng buhay. Muli, O Diyos, salamat po. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Happy birthday po sa inyo.
Ang mga kaloob na ito, Diyos, ay tunay na galing sa bawat puso ng aking mga kapatid at narito ang kanilang kagalakan. Dahil mahal na mahal nila ang iyong mga pagawain. O Diyos, salamat po at patuloy po rin silang pagpalain sa kanilang pagtugon sa ganitong panawagan. Salamat po sa iyong patuloy na pagpapala sa aming lahat. Napakabuti mong Diyos at damang-dama namin ang iyong pagmamahal. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ating Biblia. Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa Lumang Tipan, bilang chapter 21 verses 4 to 9. Ang makamandag na mga ahas. Mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moses, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ni Yahweh ng makamandag na ahas at sino ang matuka nito ay mamamatay. Kaya't lumapit sila kay Moses, sinabi nila, "Nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na to." Dumalangin nga si Moses at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw na ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moses. Mula noon, lahat ng matuklaw na ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi mamamatay. Ang ikalawang pagbasa ng ating aralin ay ating matatagpuan sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyanong nagkakatipon sa lungsod ng Epeso sa ikalawang kabanata, talatang 1 hanggang 10. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noon tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa magitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa magitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa magitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Magsitindig ang lahat bilang paggalang sa pagbasa ng Ebanghelyo.
Makipagbukas po ang bawat isa sa aklat ng Juan, Kabanata 3, mga talatang 14 hanggang 21. At gagawin po nating sagutan ng pagbasa nito, sabay-sabay tayo sa talatang 21. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi hinahatulang maparusahan ang nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nanampalataya sa Kanya. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Pinagpalan sa ng Panginoon para sa atin. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Say yes, Lord, yes, I will trust you and obey. When your spirit speaks to me, with my whole heart I love you. And my answer will be yes, Lord, yes.
Purihin po ang ating Panginoon, Jesus, save you and me. Because Jesus saves. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat sa masiglang awit ng deklarasyon ng ang Panginoong Jesus ay nagliligtas. At syempre po, siya ang nagdadala ng kapayapaan sa ating mga puso. Ngayong hapon pong ito, tayo po ay makakarinig ng mabuting balita na mayroong kapayapaan sa pamagitan po ng kanyang lingkod. Ang ating pong inanyayahan ngayon na maging tagapagsalita. Kilala po siya ng marami bilang siyang presidente ng ating eskwelahan ng TUMCS Incorporated. At syempre po, siya po ay isang dedikado sa kanyang buhay pananampalataya. At siya po ay patuloy na nagnanais, lumago pa. Kaya naman siya po ay kabilang sa G12 class. Isa po siya sa ating mga kapatid na kapag mayroong requirements ang klase, mabilis pong nagsasubmit. Ano po. At syempre, dahil ang kanila pong klase, ay meron pong tema, actually, tema, ito po yung parang kanilang pinanununtunan. No murmuring, no complaining, just obey. Yan. Kaya nung siya po ay kinausap natin upang maging tagapagsalita ng ating kababaihan, upang patuloy na mabigyang diin po ang gawain ng mga kababaihan, siya po ay agad na sumagot. At yung pong aming ginagawa na simula umaga hanggang gabi, nung binanggit po namin sa kanya, wala rin po siyang tutol. Kaya kanina pa po siyang 5:30 ng umaga. So yun po ang patuloy na ginagawa sa kanyang buhay ng ating Panginoon. Ano po? So ating pong ihanda ang ating mga puso sa mensahe ng kapayapaan na dadalhin po ng kanyang lingkod, ng kanyang alaga, ng ating kapatid, si Ate Girly De Leon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gabi na. Nag-umpisa pa po kami ng 5:30. Isa pong malaking karangalan at pribilehiyo na ako ay makapagsalita sa inyo bilang kinatawan ng mga kababaihan. Para po sa inyong kaalaman, ang March ay sineselebrate na International Women's Month. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. It is a month-long celebration in honor of all women and their contributions to society. Nagsimula pa po ito noong 1900s sa Europe. Alam naman natin noon na before the 1900s, noong mga 17th, 18th century, ay ang mga babae ay second-class citizens at hindi binibigyan ng importansya sa society. Kaya ipinaglaban ito. At noong 1900s ay nagkaroon na ng pagbabago sa pagkilala sa mga babae. Later on, ang US inadapt ito and through the Act of Congress declared it as Women's History Month. March 8 was to be celebrated as International Women's Day all over the world. Dito po sa Pilipinas, noong December 11, 1991, ang Congress at ang Senate passed Republic Act 7192, an act promoting the integration of women as full and equal partners of men in development and nation building and for other purposes. This is also known as the Women in Development and Nation Building Act. And this was signed by the then President Cory Aquino on February 12, 1992. This act provides guidance and measures
that will mobilize and enhance the participation of women in the development process in ways that are equal to men. Pinapakita lang po dito ang kahalagahan ng partisipasyon at commitment ng lahat, babae man o lalaki, sa pag-unlad ng isang bansa and eventually ng buong mundo. Hindi lamang sa lalaki nakasalalay ang responsibilidad na ito. Lahat tayo ay dapat maging involved. At bilang pagpupugay sa mga kababaihan na nagkaroon ng malaking impact sa ating mundo, nais kong banggitin ang ilan sa kanila. Hindi po natin mababanggit lahat, napakarami po. Sila po ay tinatawag na mga heroines of peace, mga Nobel Peace Prize winners sila dahil meron silang contribution sa ating society, sa ating mundo. Ang una po ay si Mother Teresa. Kilala po nating lahat si Mother Teresa. She sees Christ in every human being, and this in her eyes makes man sacred. The hallmark of her work has been respect for the individual and the individual's worth and dignity. Ang pangalawa po ay si Marie Curie. Si Marie Curie co-discovered two elements, radium and polonium, and coined the term radioactivity. She was one of the first to suggest using radiation as a treatment for cancer. And the third one is Princess Diana. Her legacy of charm and charity endures, especially her campaigns for the acceptance of AIDS victims and against landmines. Sa Biblia po, meron din tayong mga tinatawag na women of peace. Magbibigay lang ako ng ibang halimbawa. Marami rin sila, kaya lang ito po ay mga ilang halimbawa. Ang una po ay si Abigail. Si Abigail ay asawa ni Nabal at napigilan ni Abigail si Haring David na patayin si Nabal at ang kanyang buong sambahayan sa pamamagitan ng isang mapayapang